Lalo pa, Ma'am. Yes? Why exactly do we need to read these books? Past is past. It should never be discussed. Besides, we don't know the meaning of its title. Agatha, alam mo ba na dito nakasalalay ang katarungan at kalayahan ng unang panahon? And as a Filipino, we must honor our heroes. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Mrs. Gonzales. Noong unang panahon, may grupo ng mga pasaherong sakay ng Vapor Tabo patungong Laguna. Ang mga pasahero ay nahahati ayon sa klase, kasama ang mayayamang Kastila at piling Pilipino sa itaas na kubyerta at ang mas mahihirap na Pilipino at Inchik ay nasa ibaba. Kapitan, bakit tumutungo sa dakong ilan ang inyong mga taga-imon? Sapagkat doon po ay napakababaw, madam. Abay, napakabagal naman ng tuli ng inyong pagkina. Alam ba ninyo kung ano ang mga siyentista? Sadya namang walang mabuting lawa ang mukhang ito. Magkagamutan ay napakadali. Ngunit hindi ko alam kung bakit hindi ito alam ng karamihan. Ito ay lubang madali lamang. E di sirain! Gamitin natin mga bilanggo at mga kriminal upang wala kayong mabayaran. Hindi pa rin sapat, Ginoong Simon. Manali kayo, Don Custodio. Panahon na upang simulan natin ang revolusyon. Marahil ang puwerte de Caprico ay nangyari din sa gayong pamamaraan. Naimagsik pa ang mga bayang ito? Balikan natin ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Pinatutunayan ko sa inyo hindi niyo magagawa. Magagawa po, naghihintay lamang ng paintulot. Iyang mga tao sa una ay may puna sa lahat. Magmungkahi ka ng isang bagay at walang makikitang kabutihan, tanging kasamaan lamang. Ang tiyo mo ay kasundong-sundo niya. Pag-usapan yung kanilang kapanahunan. Ginagalang na Simon, ako po'y nag-aaral. Mahirap po ang buhay, ngunit kailangan ko magpatuloy. Napakahirap ng buhay, alam ko yan. Marami tayong mga problema at suliranin na pinagdadaanan. Ngunit huwag kang sumuko. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Maraming salamat po, Ginoo. Ako, si Ibarra bilang si Simon. Ako isang mayamang Pilipino na nagbabalik Pilipinas matapos mag-aaral sa Europa. Ako ay may layuning magiganti sa mga taong minsan ay nangapi sa akin at sa aking pamilya. Ako naman si Sigani, isang batang Pilipino na may malasakit sa bayan at ang nais ng pagbabago. Ako ay isang matalik na kaibigan ni Simon at kasama niya sa kanyang pakikipagsapalaran. Ako si Basilio, isang lalaking ginugulo ng nakaraan at pagkawala ng pagpapilit na kasunduin ang pag-aaral at pagninilid. Lihim na galit, tahimik na pag-asa. At ako si Father Toribio, isang pare na may malasakit sa bayan at nananais din ng pagbabago. At ako ay isang matalik na kaibigan ni Simon na kasama din sa kanyang mga pagkikipagsapalaran. At ako naman si Padre Salve, isang pari na may masamang buti at ang nananais ng kapangyarihan. Ako ay isang kalaban ni Simon at kanyang mga kaibigan. Magtatunggumbay ako sa lahat ng panahon. Sa isang maliit na baryo sa Laguna, naghihirap si Kabisang Tales, isang magsasaka na nagpapakita ng katapangan at pagtitiis sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap.
Ang pagiging isang magsasaka ay hindi madali. Hindi ko alam kung paano ko pakakainin ang pamilya ko. Ngunit, hindi ko rin kayang iwanan ang aking lupa at ang aking mga pangarap. Bakit po kayo nagparito? Kabisang Talis, hindi mo pa nababayaran na iyong upas sa lupa, tama ba? Dapat mo itong bayaran agad. Kung hindi, kukunin namin ang iyong lupa. Pumanhin po, Padre Salvi, ngunit hindi ko pa yun kayang bayaran ngayon. Sana bigyan na po ako ng oras para makaipon po ako ng pera para mabayaran. Huwag niyo lang kunin yung aking mga ari-arian. Kaunting oras na lamang ang ibibigay ko sa iyo, Kapisang Talis. Kapag hindi mo ito mabayaran ng ilang araw, kukunin namin ang iyong lupa. Maraming salamat po, Padre Salvi. Gagawin po ang lahat para mabayaran ang mga iyon. Kabisang Tales. Kabisang Tales, alam mo ba na maraming paraan upang maiwasan ang mga pinamaprayle? Wala po kung alam ginoong Simon. Tutulungan kita, Kabisang Tales, ngunit dapat hindi mo ito ipagsabi kahit kanino. Maraming salamat po. Hindi wala po pagsasabihin. Maraming salamat, Kabisang Tales. Ipapangako ko sa iyo na tutulungan ko kayo at ipapaulan ko ang bayan na ito. Ibarra, ikaw si Ibarra, ang tumulong sa akin noon na inilibing ang aking inang si Sisa. Basilio, ako nga. Ang mga Espanyol ay nagpapahirap sa atin. Sila ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa atin. Simon, ikaw ay isang matalino at mayaman na tao. Bakit ka nagpapakita ng pagmamahal sa mga Pilipino? Nagpapakita ako ng pagmamahal sa kapwa ko Pilipino dahil alam ko na kahit sila ay may karapatang maging malaya. Ako ay sumasang-ayon sa iyo, Simon. Ako din ay sumasang-ayon sa iyo, Simon. Dumalaw si Simon kay Kabisang Talis. Nagtitinda ng alahas, ngunit nasaktan si Talis sa kanyang ginawa. Pero hindi niya ipinagbili ang lukit ni Julie. Sa halip, kinuha niya ang baril ni Simon at kinabukasan, napatay niya ang prayle at ang nagmamay-ari ng lupa kay Talis. Talis ang nakasulat sa dugo at dito nagsimula ang revolusyon. Si Kabisang Talis ay naging isang rebelde. Pati na rin sa mga universidad, nagprotesta ang mga estudyante. Ang mga Espanyol ay ang nagpapahirap sa atin. Ngunit, hindi kami papayag. Kami ay magpapalaya. Pero Simon, hindi ba ito ang pagkakamali? Hindi ba ito ang pagpapagita ng ating kahinaan? Hindi ito pagkakamali. Isa itong paraan upang mapakita ang ating pagmamahal at katapatan sa bayan. Muli, kami ay magpapalaya. Salamat, Simon. Ako ay sumasang-ayon sa iyong paniniwala. Ako ay nagnanais na makipaglaban kasama mo. Kami ay magpapalaya at kami ay magpapakita ng aming kapangyarihan. Sa mga universidad at akademya naman, ay may mga estudyante na naghahangad na magkaroon ng sariling paaralan upang makapag-aral nang makuha nila ang mga bagay na gusto nila. Tama ka, Isagani. Tayo dapat magkakaroon ng sariling paraan. Tayo hindi dapat maniwala sa mga prayle at sa kanilang mga ideya. Hindi mga estudyante. Ang mga prele ang nag-aalaga at nagtuturo sa inyo ng mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi, Padre Salvi. Ang mga estudyante ay handa na mag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama si Isagani, Padre Salve. Nararapat lang magkaroon ng sariling paaralan ang mga estudyante. Isagani, ang aking plano hindi lamang tungkol sa pag-aaral sa laban sa Espanyol, kundi tungkol na rin sa pagbabago ng sistema ng gobyerno.
Ako'y nagtitiwala sa iyong plano at ako'y handang sumali sa iyong pag-aalsa. Lakas ng loob, tapang ng bawat isa. Oo, nasa kanila na. Ngunit tulad ng nasa isip ni Isagan, hindi ito magiging madali. At ang tagumpay ay talagang malabo. May karapatan kami mag-aral ng kalidad na edukasyon. Tama ka dyan, Iyo. Halika't makinig sa aking mga plano dahil ito'y para sa iyong kinabukasan. At may ligtas ko ang babaeng matagal ko nang sinisinta. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na pumanaw na pala si Maria Clara. Maria Clara, mahal ko. Pangako, ililigtas kita. Ano ba talaga, Custodio? Tutulungan mo ba ang mga estudyante mga ito? O susundin mo na ang mga private? Nangingin na ako ng maraming payo. Ano nga ba talaga ang tagumpay o ang pagkabuti? Ang mabuti o ang masama? Karahasan, kahirapan, katarungan, kalayaan, saan ka na nga ba matatagpuan? Bakit ganito? Pagod na ako! Marahil, mayroon nga ang kabutihan. Ngunit, ito'y sapat nga ba? Minamahal na bayan, kaya bang ipaglaban? Palayain ng taong yun, hindi siya nararapat dito. Malaya na kayo! Inusiting taong yun. Ngunit bakit? Bakit nila ito inaresto? Ayokong mamahala sa isang bansang puno ng korupsyon ng sistema. Nako, ikakasal na talaga si Paulita at si Juanito. Itinatadhana nga silang dalawa. Don Timoteo, napakaswerte na yung anak ni Paulita. Simon, nandito ka pala. May bomba akong inilagay sa kunwaring lamparilla para iregalo sa kasal. Ang regalong matagal ko nang inasap, ang magiganti. Ano? Ngunit Simon, maraming taong madadamay sa inyong pinaplano mo. Si Simon, siya ang may kagawa na bumubuha sa kasal. Patayin ang taong yan. Karahasan para makamit ang katarungan, kahirapan upang makamit ang kalayaan. Minamahal na bayan, masakit ang pinagdaraanan. Simon, Diyos. Padre, ako si Cristo Ibarra at nais kong ipagtapat sa iyo ang mga di makatwirang gawain at ang aking mga kasalanan. Simon, ang tunay na kalayaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng edukasyon at pagsumikap. Kinakailangan magtayo ng isang sistema na mamahala sa pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa, hindi pagkikipaglaban.
Nagtagumpay nga ba o nabigo? Natupad ba ang pagbabago? Naway isa-isip at isa-puso ninyo kung gaano kahirap at madugo Ang naranasan ng mga tao. para lang maitigil ang filibusterismo.